Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae." Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghali ang tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral, pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at nagpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos ng Diocese ng Cubao. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Kadalasan kapag iniisip natin ang pagbabagong buhay o conversion, ang pumapatak sa isip natin ay ang taong tumalikod mula sa isang buhay na masama o makasalanan patungo sa buhay na mabuti. Ito ang kaso ni Levi na isang makasalanang naniningil ng buwis ngunit nagbalik loob
upang maging apostol ni Kristo. At nakikita rin natin ito kay San Agustin na makamundo at makasalanan, ngunit nagbago at naging santo, naging obispo. Sa mga pagkakataong ito, alam ng mga taong ito na mali ang kanilang ginagawa, ngunit nabigyan sila ng pagkakataong magbagong buhay. Ngunit iba ang pagbabagong buhay ni San Pablo na pinagdiriwang natin sa araw na ito. Kasi inakala ni Pablo na siya ay talagang gumagawa ng mabuti. Bilang isang matuwid na Pariseo at disipulo ng dakilang gurong si Gamaliel, naniwala siya na siya ay tapat at masigasig sa Diyos at sa batas ng mga Hudyo kapag inuusig niya ang mga Kristiyano. Kasi binibihag niya ang mga Kristiyano upang maprotektahan ang pananampalatayang Hudyo. Kaya siya ay bulag sa katotohanan na ang kanyang kasigasigan ay talagang nakakasakit sa mga tao. At sa katunayan, sinasaktan na pala niya pati si Jesus. Kaya ito ay humantong sa sinabi ni Jesus sa kanya sa daan patungo sa Damascus. Sabi ni Jesus, "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig." Nais ni Jesus na matanto niya na ang pag-uusig na ginagawa niya sa mga Kristiyano ay ang pag-uusig na ginagawa niya kay Kristo. Dahil bulag si Pablo sa pananakit na dinudulot niya, iniwan siyang pisikal na hindi nakakakita upang maintindihan niya kung paano niya kailangan ng tulong ng ibang tao. Sa pakikipagtagpo ni Pablo kay Jesus, namulat siya sa kanyang kahinaan at pangangailangang umasa sa iba. Kaya sa paglaon, sinimula na niyang tratuhin ng mabuti ang mga Kristiyano at nagsulat pa nga ng maraming pagmumuni-muni tungkol sa teolohiya ng katawan ni Kristo, kung saan pinaliwanag niya na tayong lahat ay kailangang magkaisa sa Panginoon dahil ang ginagawa ng isa sa isang membro ay nakakaapekto sa buong katawan ni Kristo. Ano ngayon ang punto para sa atin? Hindi natin masasabing naglilingkod tayo sa Panginoon samantalang inuusig ang ating mga kapatid kay Kristo. Mga minamahal na kapatid, minsan maaari tayong maging labis na masigasig sa ating misyon tungkol sa pananatiling tapat sa liturhiya, tungkol sa mahigpit na pagsunod sa batas simbahan, tungkol sa pagbibigay ng mga parusa para sa mga taong hindi sumusunod. At dahil doon, hindi natin namamalayan na nakakasakit na pala tayo sa iba at sinasaktan na natin si Jesus. Oo, maraming beses sinasaktan natin ang mga tagasunod ni Jesus sa pamamagitan ng ating kawalan ng pasensya, pagiging manhid sa kanilang mga nararanasan o nararamdaman, mga negatibong komento natin, mga masasakit na mga salita na nabibitawan natin o mga mapanuksong katatawanan. No? At sa mga panahong ito, tulad ni San Pablo, kailangan tayong matumba para matauhan kung ano talagang ginagawa natin sa iba. Naroon ang konsyensya natin. Yan ang boses ng Diyos na mahabagin sa atin sa gitna ng ating kamangmangan. Mga mahal kong mga kapatid, para kay Jesus, hindi sapat na sundin lamang ang lahat ng alintuntunin at regulasyon ng pananampalataya. Ang mas mahalaga ay kung paano natin tratuhin ang iba. Maaari tayong maging araw-araw na nagsisimba, ngunit kung tayo naman ay nagmamarites at naninira ng pangalan ng ibang tao, kailangan natin ng pagbabago. Maaring tayo ay aktibong volunteer ng parokya sa mga ministry or organisasyon, ngunit kung kinakalaban naman natin ang ating mga kapwa-volunteer, ngangailangan tayo ng pagbabagong loob. At maaari tayong nagdarasal ng rosaryo at madalas na bumibisita sa Blessed Sacrament, ngunit kung hindi natin iginagalang ang ating mga magulang at nakakatanda, tayo ay nangangailangan pa rin ng pagbabagong loob. Pagdasalan po natin, naway buksan ni Jesus ang ating pagkabulag at makita kung ano ang kailangan natin gawin upang tratuhin ang kapwa natin ng tama, upang tulad ni San Pablo, mahanap natin ang ating daan pabalik sa tamang landas. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, sa anong paraan ako nakakasakit ng iba?
At paano ko hihinto sa kaalamang kay Jesus ko ginagawa ito?